And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, a blessed noontime to all of us, brethren. And once again, we are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, we are here para patuloy na naman po tayong lumago at pagpalain ng Panginoon. And today's episode is our Weekender episode para sa mga lalaki ng tahanan, para sa mga leaders of the family, leaders of the home. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, nais ko pong imbitahan ng lahat ng mga fathers ng North, South, East, and West Corner. Panahon na para tayo ay magkaroon ng usapang lalaki. Alright. Kaya magandang tanghali po sa inyo lahat. Shout out to all our viewers as well, nationwide and worldwide. I believe that they will all be a blessing to us. Alright, Sir Rudy, magandang tanghali sa iyo, Sir Rudy. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jao. Siyempre, at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay. Amen. At siyempre, gusto kong i-shout out ang pamilya ni Brother Joji. At andyan si Brother Joji Lacson. At siyempre, si Ma'am Jen, kanyang asawa. Thank you sa napakasarap na calamares. At yan yung pinopromote kanina Talaga naman sa... Abay talaga nagpauga Nagpauga. At after ng impormasyong pangkalusugan, calamares agad Aba, hindi napakalusog. Pinartneran yan ng puto pao ni Ma'am Josie. Amen. Ako'y natutuwa talaga ako sa sa ang mga healthy tips na tinutulong. Abay talagang isipin mo, no? Timing ang pagdating ay talaga namang napakaganda ng kombinasyon. Siyempre, magandang tanghali po sa area ng Makati Central Family. At siyempre sa aking magandang asawa, Arog. Magandang tanghali sa iyo. At ganun din sa kumpare ko, Brother Noel. Yes. Nanonood na yung ating co-host na si Sir Noel Bumabay. Yan, magandang tanghali sa iyo. And of course, shoutout din. Nagpapa-shoutout sa akin to my wife. Hello, babe. And Ma'am Yang, hello sa iyo. And of course, sa dalawang boys, kay Daniel, kay Isaac. Yeah, magandang tanghali sa inyo lahat. Alright. So, again, magandang tanghali po sa inyo lahat. And today, Sir Rudy, is September 1 na. Oh, bilis! Mera, dumungo na si Jose. Hindi, nagpakita na siya. Talagang matindi si Jose. Di na napaawat. Nagpakita na siya. Minsan nakakasama pa namin sa Staying Alive. Si Jose? Oo, si Jose. Hindi ko alam kung nagiging guest pa namin siya nun nakakasama namin sa upuan But anyways, today is the first Friday episode ng Baptist Lunch ng September. Amen. Kaya akalain mo, ayan na yung Bear Month. Nandito na tayo sa isa sa mga pinakamasaya, Sir Rudy, na panahon sa mga mag-asawa. At hindi lamang mag-asawa, kundi sa pamilya. Pampamilya talaga. Alam mo, ito yung pinaka-aabang-abangan ng karamihan. Totoo yan. Pagpatak ng bear. Yes. Kasi talagang may inaantay at meron silang inaasam na mga bagay-bagay patungkol diyan. Yan yung mga bagay na kung saan talaga namang ito yung kumbaga sabi ko nga ito yung dito na nagkakaroon sila lahat ng mga pagpaplano kung paano sila magsasama-sama. Yan. Dito yun Yung mga hindi nagkakasundo, inaano na yan. Pinaplano na dapat magkaisa na. Next year na lang sila ulit, di ba? Paglipas ng Berman. Kaya, alam nyo, napaka-importante. Kaya nga, ito rin yung panahon, Sir Rudy, na kung saan ay napaka-importante na mapangunahan talaga ng isang ama ang tahanan. You see, pagdating sa pagkakaisa. Yes, amen. Kaya nga, ang ating pong topic ngayon, Sir Rudy, at para sa ating mga nanonood po sa atin, waiting for the live video signal po tayo. Yes. Yan, medyo panalangin natin. At talaga naman, ang Diablo ay ayaw nagpapatalo talaga Yan. Yan, bumabalik naman tayo, I-check nyo lang yung mga connection natin mismo ng cord. Baka yan. Kung hindi yan, ay talagang medyo talaga napapansin din namin ay parang bigla kasi bumubugso yung gamit ng mga tao. Lalo pa ngayon,
walang pasok. Yan. Kaya bago kasi yung panahon. Oo, just yung panahon. Kaya shout out sa lahat dyan, ha? No, kahit nasa Team Focus, Team Preparation, lahat, manood kayo para patuloy na makatulong ito sa inyong paglago. No? Alam ko na talagang bumababa yung viewers natin minsan kasi Sir Rudy, dahil sa nagkakaroon ka ng live video signal. Kaya, again, ay, patuloy nating subaybayan ang programa po na ito. Dahil, Sir Rudy, sabi mo nga kanina, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sige, ito, Sir Rudy, nakakalungkot, no? Na, alam nyo, pagamat dapat kasiyahan tayo, pero sisimulan lang natin sa isang realidad na ilustrasyon. Yeah. You see? Sige. Pagdating sa pagkakaisa, okay? Yan. Pagdating sa pagkakaisa ng pamilya, nakakalungkot na marami ng leader ng pamilya ang hindi ito nakukuha o hindi na-adapt ang tinuturo ng Biblia. Yan ang nakakalungkot. Kaya yan yung magandang itatopic natin sa loob ng isang buwan. You see, depende pa kay pastor yan kung magkano yan Dahil sa ngayon, ang pag-uusapan po natin is keeping the harmony of the family. Wow! Amen! Napaka-importante yan. Harmony is very important. Sino ba ang aayaw sa ganyang bagay? Ay, pambira. Sabi ko nga, Sir Rudy, kung usapan natin ay, kung pinag-uusapan natin ay yung harmony, talaga naman, kung sa music nga napaka-importante nito, Sir Rudy. Pagka wala kang harmony, pangit pakinggan, sintonado yan. Ako, pinaka-ano ko yan Kumbaga, alam yan nila, Sir Mac at Sir Dominic, yan lagi yung hinahanap ko sa amin kaya nga may tinatawag tayong blending. Amen. Kasi kapag walang blending, masama nga talaga. Masama ang dating niyan. Masama sa tenga niyan. Hindi pwede na hindi pwede na yan ay hindi pwede na yan ay kumbaga mapakinggan o maipalabas, di ba? Kasi pagdating sa Rudy, pagdating sa tinatawag natin na harmony, ang pinag-uusapan natin diyan is yung tinatawag nating agreement. Yun, amen. Yung pagkakasundo. You see, amen. Mahalaga yan. Napaka-importante yan You see, pagdating sa pamilya, mga kapatid, napaka-importante na ang bawat isa ay nagkakasundo. That's right. I believe. Yan ang napaka-importante sa lahat. Bago tayo tumuloy, kaya nga, pagdating sa dahil kasi kung tayo ay patuloy na nagkakasundo, kung tayo ay patuloy na nagkakasundo, makikita natin ang saya at kagandahan ng pamilya. Amen. Kaya nga ang pagkakasundo, you see, ang pagkakasundo na ay makikita sa pamilya, sabi nga ng Biblia sa Psalm 133 verse 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Wow. You see? Gandang verse. Napakaganda po talaga ng talata po na ito. Very familiar passage po ito, but yet napakagandang talata po ito. Sabi ko nga po sa bawat isa, mga kapatid, ito yung pinaka-inaabangan ito yung panahon na yun You see, ito yung panahon na yun, ito yung buwan na yun, na kung saan inaabangan talaga ng maraming pamilya. You see that lahat nagiging excited dito. Kaya nga leaders, kailangan leaders of the family, fathers, husbands, ito'y napaka-importante na mapangunahan natin ng tama at ayon sa salita ng Diyos. Amen. Kasi alam mo, Sir Rudy, alam mo, nakakalungkot lang, Actually, hindi ko maintindihan kung paano ang isang tatay ay makakapagbitaw ng salita na parang ang ministry pa ang nakakagulo sa kanyang pamilya. Uy, ba't ganun? Yan. Pangit pakinggan, pangit diba? talaga. Alam niyo kung bakit? Kung bakit napakapangit yan? It's because pinaliwanag ko yan not last Wednesday, 2 Wednesdays ago, if I'm not mistaken, nung ako'y nag-preach sa Rudy, sabi ko nga, napaka-important, may kita natin, binalik ko sa pundasyon. Yes. Sino ang nagsimula ng pamilya? Diyos. Ang Diyos. You see? Amen. Siya ang gumawa ng tatay, siya ang gumawa ng nanay. Yun. Amen. Siya ang nagbigay ng instruction to go forth and multiply. Yun. You see that? Kaya kung sinasabi yan, it is because of the reason, inuulit ko, it's because of the reason, kung Diyos ang nagsimula, Diyos ang may akda,
Yun. Therefore, wala tayong karapatan. Inuulitin ko yung sinabi ko ulit, mga kapatid. Wala tayong karapatan bilang isang tao, lalong-lalo na bilang ama ng tahanan na gumawa ng sarili nating paraan pagdating sa pagpapamilya maliban, aside from the plan of God for the Amen. family. Yes, I believe. Amen. Aside from the design of God. Yun. You see, disenyo ng Diyos ito eh. You see, actually magpasalamat nga tayo sa Diyos at gumagawa siya ng paraan para maibalik ang pamilya natin sa tamang disenyo. Amen. Kasi whether we accept it or not, maraming umuusbong na pamilya ngayon na hindi ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ayun. Ano yung sinasabi ko, sir? Nandiyan dyan yung hindi pa nakakasal. Oo. You see, alam naman natin yan na hindi ko sila Totoo yan, we're not here to put you down, pero alam niyo yung sinasabi ko. At hindi rin tayo nagto-tolerate Hindi yan. tayo nagto-tolerate yan. Yeah, ito nga yung sinasabi namin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, Sir Rudy, is that nagsimula ka lang hindi tama. Yun. Amen. You say, paano ibig sabihin nagsimula ka lang hindi tama? Nagsimula ka na, alam mo yon, na hindi kayo kasal, Oo, nagkaanak kayo, yes. you see, naligaw ka na hindi ka pa mag-aasawa. You see that? Now, kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it is because of the reason na ginugulo ng dyablo eh. Yun. You see? So, hindi ka na nakapagsimula ng tama. Nagsimula ka na hindi ayon sa disenyo ng Diyos. Ito ang blessing ngayon, Sir Rudy. Yun. Ang blessing ngayon is this. Binigyan tayo ngayon ng pagkakataon ng Diyos na bumalik sa kanyang disenyo. Amen. Yun ang kagandahan. Yan ang pinaka-the best. Yun ang kagandahan. Kaya nga, mga kapatid, minsan, ngayong binalik na. O, kita nyo, marami tayong witness dyan. Marami po kayo na witness. Si Sir Conrad mismo, witness yan. Yung host ng IP, si Sir Conrad, nung kinasal sila, nagsipunta sila simbahan, may pamilya na sila. Yes. Alam ko na, dyan na si Cassie nun eh. Ako din eh. Di ba? Pero ibig ko sabihin, sir, yung kasal ka. Kasal na ako. Kasal ka. Si Sir Conrad, hindi. Dito yan sila kinasal ni Sister Christy. Alam mo, mamaya ipapabanggit ko pangalan dito eh. Ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Harmony to. Harmony na pinag-uusapan. Mag-ingat ka. Kaya nga co-host. Sige. Tulungan mo ko. Sige. Yan. Magtanong ka lang kasi. Nasa dulo na ng dila ko eh. Oo. Christy. Yan. Si Sister Christy Jane. Yan. Yan ang tulay niyang pangalan eh. Si Sister Christy Jane. Yan. Okay. So again, katulad yan, marami pa. Sila Sir Jacob, sila Ma'am Blessing, marami dito. Dami nga eh. Maraming kinasal doon sa kabila. Saksi ako niyan. Ikaw mismo, Witness ako dyan eh. Ninong. Kaya ako sinasabi yan, maraming ibinalik ang Diyos sa kanyang disenyo. Yun. Amen. What's the main purpose? Para maibalik ang tamang pagkakasundo sa pamilya. Amen. Kasi isa sa ginugulo na nakikita ko, Sir Rudy, sa reality ng buhay ng pamilya ngayon, isa sa ginugulo, alright? Isa sa ginugulo ng dyablo ngayon ay yung kasunduan sa loob ng pamilya. Yan. Amen. Yung pagkakaroon, nakaka-develop ng hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya ngayon. You see, alam nyo, ito yung pinaka-importante sa lahat. Let's go straight to the first point. Okay, come on. See, again, pinaliwalag natin, when we talk about harmony, we're talking about sa Tagalog yung, sa English yung agreement. In English, we're talking about the agreement in the family. Yung kasunduan, yung pagkakasundo sa loob ng pamilya. That's right. Okay, linawin muna natin to bago tayo magpakalaot-laot. Saan tayo unang-unang dapat magkaroon ng kasunduan o pagkakasundo pagdating sa pamilya? Yun. Unang-una, sa Diyos at sa salita ng Diyos. Amen. You see, pagdating ng mga bagay sa salita ng Diyos, primarily pagdating sa salita ng Diyos, eto dapat tayo nakikita ang harmony ng pamilya. Yes. You see, Amen. if we want to keep the harmony of the family, fathers, leaders of the home, we've got to make it sure na dinadala natin sila sa pagkakasundo o pagkakaroon ng kasunduan sa salita ng Diyos. Amen. You see, kaya po ito'y napakahalaga. Kaya ito'y lagi nating binabanggit dito, Sir Rudy, na ang isang tatay, ang isang leader ng tahanan, napaka-importante na magkaroon ng kaalaman. Yan, sa ng salita. knowledge sa salita ng Diyos. Amen. Alam mo, Sir Rudy, natutuwa ako ha. I'm not going to say this to lift them up, pero somehow, no? It's makikita natin ang galaw ng Diyos. Amen. Tinext ako nakaraan, Ma'am Arlene Ebe, mag-enroll ang kanyang asawa. Oh, wow. You see that? So, maraming mga fathers ang nangangailangan
Inuulit ko, maraming fathers ang nangangailangan ng salita ng Diyos. I believe. Kailangan natin, mga leaders of the family, tanggapin po natin na napaka-importanting kailangan natin salita ng Diyos. Sabi ko nga sa iyo, Sir Rudy, pagka ang salita ng Diyos ang hindi natin ginamit para sa pagkakasundo, para sa harmony ng pamilya natin, believe me, hindi mo makikip ang harmony ng family. Totoo yan. Totoo yan. Laging tatlo yan, Sir Rudy. Lagi ko sinasabi yan sa area. Binabanggit ko rin dito palagi yan. Kailangan make it sure na meron tayong maayos na relasyon, maayos ang ating spirit sa Diyos, salita ng Diyos, at sa gawain ng Diyos. Laging tatlo yan. Ganun din pagdating sa harmony ng family. When it comes to the harmony of the family, it is very important na tayo ay nagkakaroon ng pagkakasundo sa pamilya pagdating sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa gawain ng Diyos. Amen. Kumbaga ang ilustrasyon, Sir Rudy, yung tipo na, okay, may niruresolve ba tayong problema? Halimbawa, mag-asawa tayo, ganito meron tayong ganyan, may kaganyan. Okay, punta tayo sa final authority. Punta tayo sa Biblia. Anong sinasabi ng Biblia? Kung anong sinabi ng Biblia, that's it. That's it. You see that? Amen. Pagdating sa mga anak, okay, mga anak, ganito, anong problema? Ganito, ganyan, ganyan. Okay, ito tinuturo ng Bible, ganyan. Tingnan mo, basahin natin. That's it. That's right. Final authority. Yan. You see, Kailangan. recognizing the Word of God as the final authority of your life will keep the harmony in the family. Amen. You see, kaya nga, kaya nga shout out sa lahat ng mga fathers dyan, napaka-importante na knowledgeable tayo sa salita ng Diyos. Amen, I mean, knowledgeable using God's wisdom, properly learning the wisdom of God. Saan tayo magsisimulang matuto niyan? Not just by our own. We have to accept the biblical structure that we should learn from our pastor. Amen. You see that? Wow. Kailangan natin ng gabay because the danger of not being led by the right man of God pagdating sa salita ng Diyos, mawiwindang tayo sa katotohanan katulad na nangyayari sa ibang mga grupo ng pananampalataya ngayon. I believe. You see, we're not trying to kumbaga siraan sila. No, hindi. But let's talk about reality. Hindi naman natin sila babanggitin. Pero yun yung sinasabi ko na may mga bagong bagong grupo na naman umaalsa ngayon You see? Satanism. Di ba ganun yan? Bagamat matagal-tagal na yan. Pero eto lang nga, sinasabi ko, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Pag hindi tayo guided ng salita ng Diyos, okay? Pag hindi ka guided ng salita ng Diyos, bilang tatay, you have to take this seriously. I'm telling you. Sabi ko nga sa iyo kanina, nakakalungkot si Rudy na manggaling sa isang leader ng pamilya ang magsabi na mukhang parang ang ministry pa ang lumalabas na hindi makakapagkasundo sa kanyang pamilya. But yan ang pinakamasaklap. Ano man sabi mo dyan, Sir Rudy? Eto lang yan. Pagka ganyan ang sitwasyon na ang sisisihin ay ang gawain pa ng Panginoon na siyang nagiging dahilan upang hindi sila magkasundo. Patunay lamang yan ng isang leader ng tahanan ay hindi ganap ang pagkaalam at pagkakilala sa salita ng Diyos. Hindi niya alam ang bagay na yan. Kaya nga, mahalaga na ang isang leader o ang isang tatay ay talagang merong alam, may wisdom ng salita ng Diyos. Hindi lamang, sabi nga, hindi mo pwedeng baliwalain kasi sabi mo nga, ang Panginoon ang nagtayo, ang nagtatag, siya ang pundasyon ng marriage. So sa madaling salita, babalik ka pa rin doon sa bagay na yon upang lalong tumatag ang iyong pagsasama, ang iyong pag-aasawa. Kasi kung iiwanan mo ang salita ng Diyos, ay guguluhin talaga ang ating pamilya niyan. Mawawala ng magandang harmony ang ating pamilya. That's right. Okay? So dito, tingnan natin mga kapatid. Para magkaroon ng magandang harmony ang ating pamilya, mahalaga na meron lamang talagang isang common denominator ang isang pamilya. That's it. That's At yan talaga yung salita ng Diyos. Sabi mo nga, sir, kanina, kung ano yung sinabi ng Biblia, ano ang sabi ng salita ng Diyos, yun na agad. Kasi final authority yan That's right. Hindi maganda sa isang pamilya na nagsasama-sama na hindi organized
at hindi walang pamantayan ang kanilang pagsasama. That's right. Walang basihan, walang prinsipyo. Yeah. Ibig sabihin, lahat naman dapat may standard sa pagsasama Kaya nga kung pagsasama, magkakaroon ng magandang harmony kung magseset ang pamilya o ang leader ng pamilya ng standard at ang gagamitin niya ay ang salita ng Diyos. Yeah, that's right. Yan ang pinaka-the best doon. Kasi ito yung mag-i-encourage sa loob ng pamilya na magkaroon ng healthy relationship. Yeah. Amen? So yan yung dito yan magmumula Sino ba naman ang aayaw na ang pagsasama ng pamilya ay napakasaya, may pagkakaisa, may agreement, sabi nga. Tingnan ninyo kapatid, yung kanina tinapik natin yung pagsasaayos ng pagsasama ng mag-asawa. Siyempre, uumpisahan mo talaga yan sa pakikipag-agree mo sa Panginoon. Dapat may agreement kayo ng iyong ikaw at ng Diyos. Kaya nga magpapakasal kayo ng iyong asawa at yun ang opportunity na maganda kung ikaw man ay naunahan na ng dyablo, nakarating ka rito sa church na may sabit na, may asawa ka na, pero ang maganda ay nagpatuloy ka at handa kang ayusin anumang gusot o pangit sa buhay mo. Gusto mong itama ang pagsasama ninyo ng iyong asawa. So kaya nga nagpapakasal at tunay nga na ako nakasaksi. Marami-rami rin ang ikinasal ngayon dito. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, ang dami na. Halos nagsunod-sunod. Which is magandang sinyales na maraming mag-aasawa o pamilya ang gustong ayusin ang kanilang pagsasama. So hindi po yan usapin na sasabihin mo, ay, papel lang yan. Papel, hindi po yan papel. Yan po ay isang agreement na ipresent mo ang iyong asawa, ang inyong pagsasama, approve sa Panginoon. So yan po ay isang malaking bagay. Sapagkat ang Panginoon ang nag-establish ng pag-aasawa. Amen? So doon sa bagay na yun, ay mayroon kayong kasunduan na agad na maliban sa may kasunduan kayo ng Panginoon, meron kayong kasunduan mismo ng iyong asawa. Yun. At doon nga. Yun ang napakaganda doon. Hindi. Kaya nga tingnan ninyo, magulo ang pamilya kung walang pinagkasunduan. Actually, hindi lang yun, Sir Rudy. Magulo na lalo ang pamilya pagka hindi talaga i-instigate ng leader yung dapat, kung saan sila dapat magkasundo. Yun. You see, kaya papasok na naman dito yung preaching ni Pastor Yung about kay Jezebel na naman. Pagka pinahintulutan talaga yun, at wala, alam nyo, most of the time, actually, ito mamaya may bisita tayo, I stand to be corrected sa bisita natin, but I think as far as I am learning from what I am hearing from the preachings of our pastor, ito yan. Shout out sa lahat ng mga fathers. Kaya minsan, huwag kayong, alam nyo, sabi ko nga, hindi, again, pinaliwalag ni Pastor to, hindi ko muna sa inyo oras to explain it here. Pero we all know how the Word of God is telling us that the woman is the weaker vessel. Now, tingnan mo si Rudy, kaya ko lang pinasok yan. It's because, mag-watch out tayo, fathers. We have the responsibility to lead the harmony, to keep the harmony. Pero sabi ko nga, ang sinasabi natin sa Rudy, ayon sa salita ng Diyos. That's right. Pero kung sa pamilya natin, yung weaker vessel ang nagiging mas maalam sa salita ng Diyos, since the Bible addressed her, the woman, to be the weaker vessel, pwede baluktutin ng diablo yun. Yun, totoo yan. You see, pag nabaluktot ng diablo yun, imagine, ay talagang kaya lumalabas ang Jezebel. Doon. You see, pag sinabi niya, mas marami naman akong alam sa'yo kaysa sa Bible yun ang masaklap. Saklap lang, dodominahin nun. Dodominahin ka talaga. Dodominahin ka in a way na hindi ka na nga, actually, sabi na yung pastor, ano yun, bago yung dominance, yung tolerance. You see, gagamitin yung seduction. Actually, hindi ka na nga isisidak You see, yung sabihan ka na lang na parang kakainin na yung buong pagkalalaki mo, sabi, mas marami na akong alam sa'yo kaysa sa Bible Minsan, pinagkakatiwala na natin yung Bible sa asawa natin kasi ayoko sana sabihin pero baka marami ma-open na naman pero ang realidad, kaya shout out sa mga fathers yan, mag-Bible school kayo.
Totoo. Ako yung sinasabi ko yan, hindi para magdagdag kami ng estudyante. No, we're not after the numbers. We're after for your learning so that mapupunuan ka ng knowledge. Yun, para ikaw amen. talaga ang maglilid sa pamilya mo, sa harmony ng pamilya mo, sa salita ng Diyos. Yan. Actually, Brad, hindi sa nung ako nag-enroll sa Bible School, sa totoo lang, talagang ang laking tulong para sa aking pamilya. Yeah. Hindi lamang sa nakilala ko ang Panginoon, kundi talaga nalaman ko ang responsibility ko bilang asawa Yun. at tatay ng aking mga anak. Yun. Kaya talagang buhay ang alam mo, ang Bible School, hindi lang patungkol sa Panginoon ang pinag-uusapan. Ang totoo niyan, pati buhay mo na ang nakataya rito. Buhay mo ang iaayos yung tono, yung iyong pakikipagkasundo sa Panginoon at yung ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang buhay ng pamilya mo, ayusin mo ang buhay ng iba. Ay talagang yan ang nagagawa ng Bible School. Mga kapatid, ito tingnan ninyo, nung nakilala ko yung Panginoon, ay personal, pinakinabangan ko. Nung ako ay lumago, natuto, siyempre, ay natututo rin ang pamilya ko. Yeah. Kasi kwento ko, maliban sa itinuturo ko rin. Ay nung natuto ang pamilya ko, nagiging blessing din naman kami ngayon sa ibang tao. Yeah. Kasi ganoon naman Yeah. May nakikita na kasi sila na maganda sa atin, kaya hindi imposible na ang ibang tao ay magtatanong na rin patungkol sa mga bagay na yan. So, malaking bagay, sir, ang Bible School na makakatulong sigurado para sa isang leader ng tahanan upang lalo niya pang mapaayos ang kanyang pamilya. Yeah. Amen. Sasagutin ko lang to si Rudy. May nagtanong dito Si Cebuana ni. Yan. Hindi po kasi pangalan. Maganda pagka nasa Facebook kayo, totoong pangalan yung gamitin ninyo. Sabi niya, yung pwede po bang mag-enroll sa Bible School is member lang po dyan sa church. Salamat po. Pwede naman po mag-enroll ang tagaibang simbahan. Kailangan lang na ma-endorsement ng pastor at kailangan ma-orient kayo kung ano ang Bible School na meron po kami. You see, because I'm proud to say that, I'm not bragging, but I'm proud to say that the Philippine School of Scriptures is a lot different from other Bible schools. Kaya maganda po na makipag-coordinate po kayo sa amin. Just talk to, try to look for our school registrar, Ma'am Cyril Ampig. Shout out to you. Amen. Yan. Isa si Ma'am Cyril Ampig. Isa sa pinakamagandang sigaw. Si Ma'am Cyril po yung Mista ko yan. Mista mo yan. Register po namin at host. Kung kayo po yung nakakapanood ng programa po namin sa The Preparation, siya po yung nakikita yung pinakamaliit na host dyan po sa The Preparation. Pamalakasan si Ma'am yan. Cyril. Yes. Okay. Kaya may pag-usap po kayo. Watching here in Hong Kong. Yun. Amen. Wow. Nasa Hong Kong pala si Ma'am. Wow. Si Ma'am Cebuanan watching here in... Malagay ko babae kasi babae yung picture Yan. Nasa Hong Kong. Yan. Alright. Yeah. Sabi nga ni Sir Vincent, yes sir, PSS is the best Bible school. Amen. Wow, amen. Alright. So balik tayo sa pinag-uusapan natin, Sir Rudy. Okay. Harmony. Keeping the harmony. Kasi ito another reality. You will never be able to keep the harmony in the family outside the Word of God. That's right, I believe, brother. Kasi ang nagbuklod ng pamilya ay salita ng Diyos. Yun, amen. Ang nagsimula ng pamilya, nung sinabi ng Diyos na ang pagsisimula ng pamilya ay nasa salita ng Diyos. Yes, amen. Kaya pag aalisin mo to, ang makikita nating harmony mula sa mundo. Ito po yan. Ang makikita nating harmony mula sa mundo, hindi nagtatagal at seasonal. Yun, that's right. Sabi ko sa iyo kanina seasonal. Kailan right. lang ang pagkakasundo sa pamilya? Pag bare months. Yun na. You see, pag bare months, bakit? Nandiyan dyan yung inuman nila, uncle. Nandiyan dyan yung regalo nila, tito. Nagkakaroon ng visitation. Nagkakaroon ng kamusta dyan, bibisita na lang bigla. Bibisita na lang bigla yung kamalayo. Kahit yung mga kamag-anak na sa talampakan na may ingron pa Oo. May apo sa ingron. may angkol. Magugulat ka lang, may lalabas. Ay, apo ko pala. Sabi ng mga nakapapanood ko yun sa nagugulat, nagkakaroon biglang ang daming nagmamano Siyempre, diba? lumalabas ang mga kamag-anak.
Dito, tinan mo. Sige, ito lang. Tip lang kay attorney. Attorney, naway kilalanin mo naman yung mga lihitimong kumuha mano sa'yo kahit hindi Pasko. Oo, tama. Oo, Tama. kasi minsan may lumalapit kay attorney kung kailan lang Berman. Nakakalata na ako na lang. Totoo yan. Wag naman kayong ganon. Wala nang pagrespeto yun Totoo yan. Totoo yan. Yeah. But anyways, again, ngayon pa man, ganun pa man, yun yung sinasabi ko. Yes. Labas ang salita ng Diyos, hindi totoo ang mapapanatili niyong harmony Amen. sa tahanan. Mabilis marami tayong saksi niyan. Marami tayong makikita na mayayamang pamilya, may pera na pamilya. Very abundant sila in this worldly life. But again, the question is, are they harmonious? Do they have a harmonious family? By the way, Sir Rudy, pag pinag-usapan natin yung harmony, hindi lang yung nagkikita-kita. Oy, pag nakita kayo sa picture na, uy, talagang sa'yo. No, hindi yun. Kaya nga binigyan natin din pagkakasundo. Amen. Pinagkakasunduan. Ano ang pinagkakasunduan nyo sa pamilya? Amen. Anong agreement meron kayo? Saan kayo That's nagkakasundo sa pamilya? It's not about the gathering. It's not about kung what else ang ginagawa nyo. It's not about the things na ginagawa. It's not about those reunions. No. Yung kayo lang, anong pinagkakasunduan nyo sa pamilya? Kaya nga, in-emphasize natin lang, unang-unang pinagkakasunduan dapat ng pamilya para manatili ang harmony na yan is sa salita ng Diyos. Amen. Di ba? Ngayon, mga kapatid, no? Meron tayong bisita dito, mga kapatid. No? Ready na ba sila? May bisita tayo dito na alam kong makakatulong po sa atin ito, mga kapatid. Talagang mga tatay din ito Ito talagang mga bisita po natin ay grupo ng mga tatay. Wow, amen. Grupo ng mga tatay ito. Ito po, mga kapatid, magandang tanghali po sa inyo dyan. Sa mga bisita po natin, nakamute po kayo. Pwede nyo po mute. Sa mga bisita nating tatay sa Ramos. Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. Amen. Wow. Pwede pala mag-baptist lunch pa dyan, Pastor. Pwede pala. Wow. Magandang tanghali, Pastor Dexter. Andiyan din yung ating missionary sa Mungkada at Paniki, Brother Michael. Hello, Sir Mike. At may kasama kami ritong pinipilit ko na maging tatay Oy. Si Don. Yeah. Oy, yun. Amen. Tama yan. Dikit-dikit ka dyan. Alam na, 28 years old na yan. Kinakailang maging tatay na yan. Yan. Pambira po. Kaya, at kung sino man. Don, magpakita ka nga ulit, Don. Yan. Yan, mga kapatid. Tagal-tagalan mo, Don, ha? Ayan. Yeah. Kung sino man ang mga gusto na maging nanay dyan. Okay. Pamay na lang. Nire-recommend ako sa inyo to, ha? Ayos yan. May nagmay na Ayos yan, lang. ayos yan. Tinitingnan ko po sa comment section kung meron lang nagmamine Yan. Merong nag-mine, pero si Sandra yata to, ha? Hindi po. Amen po, Pastor, sabi niya lang yan. Okay. Maganda tong topic natin. Amen. Pero kasing ganda ng aming background. Ayan, Oo nga po yan, grabe naman yan. Pwede pala, napagtanto-tanto ko po na pwede po palang makapag-set up ng Baptist lunch dyan. Saan park po ba yan? Bali, eto ngayon ay nasa kabundukan kami ng Sierra Madre. Wow. Uy, mambira. Layo No, binaba ko lamang dito ang Mexico. Amen. Napakaganda. Amen. No, wag na tayo magsayang ng oras, mga kapatid. Pero napakaganda ng topic na ito talaga. At napakaganda na maunawaan talaga natin primarily ang salita ng Diyos. Yes. Alam nyo, napakayaman ng salita ng Diyos. At itong topic na ito natin about harmony in the family or harmony of husband and wife in the family ay napakaganda. You see? Now, tandaan nyo, ang harmony ay hindi huyan magkaparehas na tono as far as the music is concerned. Hindi naman ako talaga nag-aral ng music talaga na katulad ng mga iba dyan na pumunta pa sa iba't ibang eskwelahan. Yung iba may mga masters na.
pero ang pagkaunawa ko, ang salitang harmony ay hindi yan magkaparehas na tono or na nota. Yeah. Maaaring yung isa, sabihin natin sa duet, hindi sila magkaparehas ng boses. Yeah, Kaya that's lang right. nagkakasundo. Yun. Yan ang ibig sabihin ng harmony. Parang yung isa ay tenor, yung isa ay soprano. Yeah, pero pag kumanta silang dalawa, makikita mo, may nagsi-second voice, ay lalong gumaganda ang pagkanta. Yeah. Di ba? So yan ang harmony, mga kapatid. Merong isang boses, unang boses, merong second voice na medyo mataas. Pero pagka yung second voice, pakantahin mo na mag-isa, kapangit. You know, kapangit. Pero ganun din naman yung solo. Yeah. You see, kaya makikita nyo, for example, may quartet tayo, may kumakantang bass, may kumakantang tenor, may kumakantang soprano, at higher soprano. Meron ding pinapakanta na pagka pinakanta mo na hindi miyembro ng pagka pinagsolo mo na miyembro ng quartet, ay hindi makakanta na maayos. Kaya niya lang makakanta pagka meron siyang kasama. So nakikita mo, yan ang ibig, yan ang picture ng harmony. Alright? In other words, sa mag-asawa, makikita mo, hindi man sila magkatono, pero pagka pinagtugma sila, magandang magkasama. Yun. Amen. Amen. Di ba? Yung isa dyan ay mataas, yung isa ay mababa, pero yung mababa, sa panatiling mababa, hindi maganda. Yung mataas, sa panatili niyang mataas, hindi maganda. Pero pag pinagsama mo silang dalawa, ay maganda. Yeah. Yun. Amen. So, yan ang ibig sabihin ng harmony. Ngayon, sa pagkakataon na ito, nasaan yung harmony? Yun na naman ang dapat nating talakayin. Now, sa pagsasama, in any relationship, sa pagsasama ng mag-asawa, nasaan ang harmony at ano ang batayan ng harmony? Yun. Amen. Yun. So, una, tignan muna natin kung sino ang nakakaalam ng harmony. Yeah. Kasi baka hindi natin alam, pinipilit natin, ang ganda yung pakinggan Pero pag ibang nakarinig, masakit sa tainga. Yeah. Yun. Kasi hindi naman kasi sila ang may alam ng harmony. Di ba? So pagdating sa pag-aasawa, sinong nakakaalam niyan? Diyos. Amen. Okay? Diyos ang nakakaalam niyan. So kaya una sa lahat, paano hina-harmonize ng Diyos ang mag-asawa? You see? So tandaan natin, ang nag-institute, ang nagpasimuno ng pag-aasawa ay hindi tao, kundi Diyos. Amen. Alalahanin natin sa pasimula, ang lalaki talaga, aminin natin na wala tayong alam. Yeah. Ano ba naman ang alam natin tungkol sa relationship? Hanggat hindi sinabi ng Diyos na hindi maganda sa iyo ang nag-iisa. Amen. Diba? That's So wala right. tayong kaalam-alam dyan. Not until God said, it's not good for a man to be alone. Wow. Amen. Diba? So wala tayong alam Very dyan. clear. So in other words, kung wala tayong alam sa relationship, wala rin tayong alam sa harmonious relationship. Yeah. Right. That's right. Alright, sana nasusundan. Mahabang usapin po ito, mga kapatid. Yeah. Okay, Yes, sir. follow lang kayo. Ngayon, sapagkat ito ngayon ay para magkaroon ng harmonious relationship, dapat ang ating foundation ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, kung iiwanan natin ang Diyos, anong klaseng relationship meron tayo? Pwede pa kaya natin tawagin niyang harmonious relationship or just a relationship? You cannot build a harmonious relationship without God. Amen. Your harmonious relationship will become harmful relationship. Yeah. Amen. You see? So bakit? Wala na ang Diyos doon na pundasyon ng pagsasama ng magkaibang nota
para magkaroon ng isang tono. Yeah, that's right. That's Amen. right. Totoo po yan. Amen. Ngayon, eto na po yan. Sino ang may gusto? Katulad ka na naririnig ko sa inyo kanina. Ano bang relasyon ang gusto nyo? Okay? Sa mag-asawa. Relasyon na binibuild ng tao o relasyon na binibuild ng Diyos? Yeah. Amen. That's right. That's right. brother. Sir. Pag give up mo ngayon ang relasyon na binuo ng Diyos or na nagiging dahilan para magkaroon ng harmonious relationship, ang maiiwan sa iyo ngayon ay relasyon na binubuo ng tao. Tama? Yes, sir. Sir. So, for example, sa isang mag-asawa, pag give up mo ang pamamaraan ng Diyos, kaninong pamamaraan ang gusto mo Yeah. na mag-build ng iyong pagsasama? Yan. Siniguro ko sa iyo, pamamaraan ng iyong asawa. Yeah. Amen. Maaari niyan ay pamamaraan ng asawang lalaki o pamamaraan ng isang asawang babae. Yeah. That's right. Okay? Maliwanag. At tandaan niyo po ito, na pagka kayong dalawa ay nagsama na hindi ho sa pamamaraan ng Diyos, Uh-huh. wala rin hong garantiya na kayo ay magkakaroon ng harmonious relationship. That's right. Yan. Sapagkat kapag ikaw ay umuo sa gusto ng iyong asawa, tandaan mo, hindi yan ang huling oo mo. Yeah. That's Maliwanag. right. May Amen. kasunod pang mga oo yan. Yeah. At ang katatapusan ng oo mo ay oo. Yun. Now, mas maganda ho ay maging maliwanag ang lahat. Kaya nga po, dapat maunawaan po natin ng mabuti na ang pagsasama ng maganda at mapayapa ay yung pagsasama na pinangungunahan ng Diyos. Yeah. Okay? Ngayon, ang isang tao na gini-give up ang Diyos sa pagsasama nila para lamang makapag-establish ka ng magandang relasyon sa iyong asawa, yun ang malaking pagkakamali. Yeah. Ang unang tanong ko kasi ganito, yun lamang ba ang tanging option Aha. para kayong dalawa ay magsama ng masaya? Ya. Yung Yeah. i-give up mo ang iyong gawain sa Panginoon. Yeah. Yun lamang ba ang option? That's right. Come on. Ang tanong is, how did you come up with the decision na you will give up your ministry in order to have a harmonious relationship? Yeah. Yun. Amen. Amen. Did you study it? Okay? Now, yun lamang ba talaga ang paraan? Wala na po ba talaga tayong maisip na iba? Yeah. Okay? So, kinakailangan po, tandaan natin na may lagi akong sinasabi kung natatandaan nyo yung sinabi ko. Bago dumating ang dominance, what comes first? Tolerance. Tolerance. So, pag tinolerate mo ang isang bagay, tandaan mo, maghintay-hintay ka na. Ang kasunod na niyan ay dominance. Yeah. Either dominate ka na. Kasi nakuha ka na sa una eh. Sasabihin mo, ay hindi ako papayag. Oh, maniwala ako sa iyo. Yeah. Yeah. Ang Bible ay hindi nagkakamali. Yep. Andaan nyo, pag na-tolerate mo ang isang bagay, pag tinolerate mo ang gustong mangyari ni Jezebel, tandaan mo, kasi eto lamang gusto kong sabihin sa inyo, lalo sa mga kalalakihan ngayon, sa mga kalalakihan na nakikinig sa akin, lalo sa mga fathers ngayon, pakinggan nyo muna sasabihin ko sa inyo. Kung i-give up mo ang Diyos at ang gawain ng Diyos at ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos because of the flesh and lust of the flesh and desire of the flesh, tandaan mo,
hindi magtatagal na lagi kang may design sa flesh. Yeah. Mawawala yan. Mawawala yan. I'm telling you. Hindi ko sinasabing sa time of life. No, hindi lang. Hindi lang yun. Ibig sabihin, mawawala yun pagka tumanda ka. Understood yun. Pero hindi lamang yun. Kahit bata ka pa. Pag nagkaroon ka ng problema, maaaring mawala yun. Kahit bata ka pa. Pwedeng mawala yun. Yung desire mo sa flesh. You see? Now, what I'm saying, nakakalungkot na i-give up mo yun sa Panginoon sapagkat mawawalan ka lang ng katabi sa gabi. Or wala kang makakayakap or wala kang mahalikan. I understand, mga kapatid, na kailangan natin yun. But, I'm telling you, hindi sa lahat ng bagay. Yeah. Hindi sa lahat ng oras. Kaya nakakahiya na kapag give up natin ang mga bagay sa Panginoon, dahilan lamang sa seducing spirit ng babae. Yeah. Okay? Dahil lamang sa seducing spirit ng babae. Pagkatapos nung seduction, mga kapatid, tandaan nyo, ang kasunod na nun, pag sinidak mo, pag nasidak, pagkatapos ng seduction, may tolerance yun. Kasi nasidak ka eh. Alright? So, matotolerate mo isang bagay. But, ang pinakang huli doon, ang pinakang purpose noon is the domination. Madodominate ka na. You see that? So, hindi, in other words, kung napalayo ka ngayon ng 1 inch sa Panginoon, sunod-sunod na yan, 1 foot na yan. Pagkatapos ng 1 foot, 1 meter na yan. Pagkatapos ng 1 meter, 1 kilometer na yan. Sunod-sunod na yan. Palayo na ng palayo yan. I promise you. Lalong-lalo na pagka nawalan ka ng church na magpapalakas ng loob sa'yo na gumawa ng tama. Amen. Yeah. Okay? That's right. Maraming ebidensya kanina, pinag-uusapan natin. Kasi, naririnig ko sa inyo, katulad si Rudy, napunta dyan, may asawa na, at hindi, kahit may asawa siya, pero umiinom, nagsusugal, ano pa Rudy iba? Nagbibisyo ng masama. Drugs. Kaya nagbibisyo na masama. Hindi mo na papangalanan yan. Alright? Pero hindi lamang yan. Marami pumunta sa atin. Katulad si Conrad. Napunta sa atin. May anak na, pero hindi pa sila kasal. Yeah? At ngayon, naayos sila pagdating sa simbahan. Bakit? Ang simbahan natin, mga kapatid, ay naniniwala sa mag-asawa na nagsasama na dapat magsama ng masaya. Yeah. Sapagkat naniniwala ako ayon sa Biblia na ang pagsasama ng mag-asawa ay dapat masaya. Hindi bubuklurin ng Diyos ang babae at lalaki para maghirap, Yeah. Yeah, amen. para magkasakitan, para may UFC, para may boxing. Tandaan natin, ang bahay natin ay hindi arena ng pag-aaway. Yo. Yung. Kundi yun ay langit ng masasayang nagsasamang mag-asawa. Amen. That's right. Yan ho ang ating tahanan. Ngayon, saan natin makukuha yung mga aralin na ganyan na tutulong sa atin para maging mabuhay at maging masaya ang pamumuhay ng mag-asawa? Yo. Sa church. Yes. Tinuturo natin yan sa ating simbahan. Okay? Now, how come naiiwanan mo yung mga katuruan na magpapasaya sa iyong mag-asawa at mag-iimbento ka ng pampasaya ninyong dalawa? That's right. Maliwanag. Klaro. So, paano nangyari po yun? Di po ba? So, ito lamang po ang nakita ko, mga kapatid, no? At medyo alanganin na yung oras natin eh. Ito lamang ang nakita ko, na bago sana tayo gumawa ng isang bagay ng paglayo natin sa prinsipyo ng salita ng Diyos, sundin pa rin natin uli ang salita ng Diyos. Yeah. Amen. Ano sabi ng Biblia?
where there is multitude of counselors, there is safety. Now, sa decision ba natin ginawa, meron na ba tayong kinonsultang counselor? Para mag-close tayo doon sa isang decision na sabihin natin, lalayo ako sa church para buuin ko ang aking pamilya. Nasamantalang yung church natin ay bumubuo at ang ebidensya, kitang-kita na natin na napakaraming binuo Yes, amen. na pamilya. Amen. That's right. Alright? Now, paano nakarating doon na ang ating simbahan ay magwawasak ng pamilya? Yeah, that's right. Di ba? In fact, alam ko, may mga umalis dyan, or hindi naman pala mga, may umalis na kaya siya umalis, ayaw buuin yung pamilya. Aha. Kasi ako nagtuturo akong buuin ng pamilya. Umalis. Kasi ayaw buuin ng pamilya. Ayaw ayusin ng pamilya. Hindi naman ako nagpaalis. Gustong-gusto ko na mabuo ang pamilya at masayang nagsasama ang pamilya. Yun, amen. So, nakukuha niyo ba mga kapatid, na ang ating simbahan is a family church, masasayang nagsasama, di ba? Kung sa mga kapatiran nga, it's pleasant to see the brethren that dwells together in unity. Amen. See how good and how pleasant it is. Yeah. Di ba? For brethren to dwell together in unity, lalo na sa pamilya. Di ba? Amen. Tandaan natin That's right. yung mga miyembro ng pamilya natin, kapatiran natin yan sa Panginoon. Oh, You. amen. See? So kaya nga po mga kapatid, eto na ang pinakapunto dyan. Okay. Now, sino at kaninong prinsipyo ang gusto mong bumuo ng pamilya? Prinsipyo ng asawa mo or prinsipyo ng Diyos? Alin ang tinalikuran mo? Prinsipyo ng Diyos at alin yung niyakap mo? Prinsipyo ng asawa mo. Yeah. So, it's so sad, di ba? So, sana po ay makita po natin ang napakasimpleng bagay na ito, mga kapatid. Now, marami pa akong gusto sabihin sa inyo, pero next time na naman, pag-usapan natin ito. Kasi, pangit naman na yung iba ay aalis na kasi alam ko may trabaho eh. May trabaho yung iba eh. So, mga kapatid, tignan natin bago tayo gumawa ng decision. Tandaan niyo po ito, ang church ay hindi panghiwalay Yun. at pangwasak ng tahanan. That's right. Ang church ay pambuo ng tahanan. Amen. Okay? Kayong mga nandyan sa FB Live, you can shout amen for that. Yeah, marami po, sapagkat Pastor, marami. alam ninyo na napakaraming mga mag-asawa na pumunta dyan, may mga anak na kayo, pero ikinasal ko na kayo. So, kaya nagtataka lamang ako na kaya ninyo iiwanan ng simbahan sapagkat gusto nyong bumuo ng pamilya ninyo. You see, paano nangyari yon? So definitely, baka yung pamamaraan ng pagbuo ng pamilya ninyo ay hindi pamamaraan ng Diyos. Yeah. Mag-ingat. Amen. That's Hindi right. tatagal yon. Ang tatagal, remember, here's the thing. Okay, final. The Word of God is quick and powerful Amen. and eternal. Yeah. In other words, buhay ang salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos, at eternal Yun. ang salita ng Diyos. Amen. Pag Amen. ginamit natin itong salita ng Diyos na bubuo ng tahanan natin, buhay ang pamilya natin, makapangyarihan ang pamilya natin, at anumang ginagawa natin sa pamilya natin, it has something to do with eternal. Yeah. Mapapakinabangan natin sa eternity. Amen. Okay? Wow. Hindi lang po dito. Amen. Kaya yun Amen. po ang pinakamaganda dyan. Sana po, pagbulay-bulayan natin ng mabuti. Nakakalungkot po, nakakalungkot na kapag ka ang atin pong titignan na pamamaraan ay pamamaraan ng mundo, no? At lalong-lalo na, dalawa lamang po yan ang habol dyan. Baka may hinahabol tayong pananalapi, baka may hinahabol tayong lust Yeah. of the flesh. Yun. Okay? Well, let God be God. Amen. Mga kapatid. Yan lamang po ang akin, mga kapatid. Marami pa akong sasabihin sa inyo,
ako'y naniniwala patungkol dito sa harmonious relationship. Tandaan nyo, normal na ang harmony ay magkaibang tono pero may harmony. Yeah. Amen. Magkaibang nota yan, mga kapatid. Magkaibang boses yan, hindi yan magkaparehas, pero nagha-harmonize. That's right. Amen. Okay? Maliwanag po. Klaro. Alright. So maraming salamat Crystal po. At clear. nawa po ay meron tayong napulot dito, mga kapatid. Amen. Tignan lamang po natin, na meron po tayong, meron tayong Diyos. Tandaan po natin, no? At wag nating pagtakpan ang ating ginagawa. Wag nating pagtakpan ang ating pagkakamali ng isang kayang-kaya nating gawin na tama. For example, okay? Sabihin nila, di baling wala naman ako sa church, pero nagsusoul winning naman ako. Di ba meron mga ganyan kataga? Di baling wala na ako sa church, pero tuloy-tuloy naman ang paglilingkod ko. Ano ba ang programa ng Diyos sa paglilingkod? Outside the church? Yeah, that's See? right. That's right. So doon pa lamang ho, mali na tayo doon. Mali na tayo doon. So ang pinakamaganda, lingkod tayo sa Panginoon sa pamagitan ng church. Amen. Okay? It's always through the church. From the cross, through the church, and to the world. Yeah. Amen. Ganyan po lagi yan. Okay? Amen. Alright. Sige po. Sa susunod na naman lang. Amen. 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 Sa naman lang. Thank you, sir. Thank you, sir. Napakagandang Man. pambungad sa bago po nating topic ito. Amen. Napakaganda. At alam niyo po, yan yung patuloy natin sinasabi. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagkaalis tayo sa salita ng Diyos, wala na. Yes. Wala tayong But it's all a matter of choosing what we want. Kasi ang pinakadulo pa rin talaga nito, yung pamilya ay patuloy na maging masaya. Lalo na yung pagsasama ng mag-asawa, sa pangunguna ng lalaki, na patuloy tayong magtapos na masaya ang Diyos sa Amen. pagsasama That's nating right. mag-asawa at sa pagsasama ng pamilya natin. By the way, may papahabol lamang ako sa inyo. Yes, sir. Ang tuloy-tuloy ang pagsubaybay nyo rito, sasabihin ko sa inyo ang dahilan bakit sumasablay ang mag-asawa na samantalang nagsimula na sila sa tamang panuntunan ng Diyos. Bakit umaalis sila doon? Yeah. Okay? So, sasabihin ko po yan sa inyo sa next episode. Yun. Talaga namang maganda. May aabangan tayo. May aabangan tayo. May aabangan tayo. Talaga namang nakakapanglaway. Yun. Abangan na naman natin katotohanan. Alright. Maraming po salamat, Pastor Hill. And salamat din po sa lahat ng mga babay kasama na niyo kayo po rito. dyan. Yeah, maraming salamat. Thank you for being with us, Pastor RJ, Sir Michael Dumenden, and Pastor Dex, and Brother Dondon. Thank you for being with us po. Maraming salamat po. And prayerfully, dyan na kami sa susunod mag-baptist lunch. Yeah, babay na kayo sa Mother Nature. Yan akalain na napakaganda ko. Dyan nakaset up sa gitna na yan, Oo. Sinasabi ko. Pag dyan nakaset up yung baptist lunch, ewan ko na lang talaga. Ay, nako. Mababasa tayo kasi umuulan ngayon. Anyways, again, maraming salamat po, Pastor Hill. And patuloy po natin palalangin, mga kapatid, at mag-involve tayo sa patuloy na pag-develop ng ating The Baptist Ranch and the home of the Philippine School of Scriptures. Yeah. Alright. And again, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay po sa atin. Bagamat tayo po ay nag-overtime, but still we had 118 na viewers, and it's a blessing na tayo po ay nagsasama-sama lumago. Again, shout out sa lahat ng mga tatay, lahat ng mga fathers. Magpakatatag tayo sa salita ng Diyos, manindigan tayo sa tinuturo ng salita ng Diyos, at huwag nating hayaan na tayo ay lasunin ng dyablo into a worldly philosophy ng pagbubuklod ng ating pamilya. Yeah. No, sir. Wag po natin gagawin yan. Alright? Sir Rudy, papaalam na tayo. Alright, thank you so much po sa lahat po ng mga nanood sa atin. At meron po tayong pakakabang-abangan sa darating na episode uli nito, sa next episode. Kaya antabayanan po natin. At I hope na nakapagdulot po kami ng isang masustansyang pananghalian po sa inyo. God bless you all. Yeah, amen. Again, maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay sa ating pong programa.
Wag niyo pong kakalimutan. Mamaya, may mga area programs ka. Yung ibang mga areas, if I'm not mistaken, yung mga ibang areas, shout out sa South Border family and also sa mga ibang areas sa North. Marami ang lumabas to go out soul winning. Let's keep on inviting more people this coming Sunday. Yung mga bakanting upuan, mga kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, ang sabi ng ating mahal na pastor, ang bagyo ay normal sa bansang Pilipinas dahil tropical country po tayo. Huwag tayong papadala sa panahon, bagkos patuloy tayong maging umaapoy para sa Panginoon. Alright? So muli mga kapatid, let's keep on inviting more people for this coming Sunday and let's get excited for another Hallelujah worship service on Sunday. Pero huwag din po natin kalimutan ang mga programa pa ng ating simbahan mamayang gabi, ang the preparation para sa mga naghahanda sa pagpapamilyang mga young people, and also join us in the fellowship sa kasiyahan, katotohanan, at mga good vibes natin sa ating The Curfew Show program. Again, tayo'y pinagpala sa simbahan na meron po tayo at pinaglagyan sa atin ng Diyos dahil punong-puno tayo ng pagpalakas sa atin espiritual. Muli, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. God bless you po. Thank you po very much, sir. Amen. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the big I was looking at Him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And His heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful. Think I'll trust Him on and on. For His man will lead His children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the big I was looking at Him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the big I was looking at Him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan.